Nagsalita na daw mga kababayan kahapon pa yung driver nito daw pong si Jose Cabral. At ayon po dito sa news ngayon, ito po yung source natin. Ayan po mga kababayan, yan. Sabi po dito mga kababayan, ito yung katuwiran ng driver. Sinaway ko siya, pero bumalik pa rin. Driver ibinunyag ang mga huling kilos ni Jose Cabral bago ang pagkawala. Isinalaysay ni Cardo Hernandez, driver ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang mga pangyayari bago natagpo ang wala ng buhay ang opisyal sa paanan ng bangin ng Quezon Road sa may Tuba Benguet. Ayon kay Hernandez, ilang beses niyang sinaway si Cabral na huwag umupo sa konkretong guardrail dahil delikado at maaaring mahulog, ngunit hindi umano ito sumunod. Kalaunan, napilitan silang umalis sa lugar matapos pagsabihan ng pulis na bawal magtambay doon. Dumiretso po kami para kumain malapit sa Lone Hotel. Tapos nag-check-in po kami bandang alas 2:30 ayon po dun sa driver. Sabi pa dito, matapos mag-check-in sa hotel, sinabi umano ni Cabral na nais nitong bumalik sa may Quezon Road daw mga kababayan. Sinabi niya, nabababa raw kami pabalik doon. Mga alas 3 po siya bumaba. Pagbaba niya, sinilip ko pa po, nakaupo pa rin siya roon. Sabi niya, balikan ko na lang daw siya. Kwento po nitong si Hernandez, driver po ni Cabral. Ibinahagi rin ng driver kung saan niya itinabi ang sasakyan na hindi umano kalayuan sa lugar kung saan iniwan si Cabral. Pagbalik ko po, mga 1 oras na ang lumipas, hinahanap ko na po siya. Tumigil po ako roon at sumilip sa bangin pero natatakot po ako na baka ako naman ang mahulog, ani po ni Hernandez. Sinuyod pa raw niya ang lugar at nagtanong-tanong sa mga taong naroon bago humingi ng tulong sa mga pulis. Doon umano natagpuan si Cabral sa ibaba ng bangin. Bumalik po ulit ako roon sa lugar at sinilip ko ulit pero wala po siya. Wala po akong nakita. Bumalik po ako sa hotel para tingnan kung nakapunta po siya roon pero wala pa rin daw. Etong si Cabral mga kababayan. So sabi pa dito, lampas alas 5 na po, bumalik po ako dito at sinuyod ko. Dahil wala po akong flashlight, pumunta na po ako sa mga pulis para daw po humingi ng tulong. Pagbalik po namin kasama ang pulis, may flashlight na doon na po namin nakita na may tao na doon daw po sa ibaba nung bangin mga kababayan. So yan po yung sinasabi nung driver nito pong si Jose Cabral. So ngayon mga kababayan, nagharap-harap tayo ng pwede pa nating maging source about po dun sa naging pagsasalita nung driver nitong si Cabral. At ito po yung mga nakita po natin mga kababayan, pakinggan nyo. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Tapos sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala naman po siyang kinukwento sa akin na kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Ayun yung sabi mga kababayan ha. So eto pa, yung isa pang video na nakita po natin. Dito Saan? po. Saan? Yung- Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Dito po. Diyan? Nauupo siya dyan. Ah, Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko, huwag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. so iniwanan mo siya. Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos ng Kasi diba sinasabi pa nga nung iba na person of interest na daw po mga kababayan na ito daw pong driver ni Jose Cabral. Pero para sa akin mga kababayan na in my personal opinion, talagang kung titingnan nyo po base sa paliwanag nung driver base sa paliwanag nung driver,
mukha nga ata mga kababayan na nagsarili, eto pong si Jose Cabral. Kasi ayon po sa kwento po niya mga kababayan sinasaway pa daw niya na wag daw dumikit-dikit doon daw po mga kababayan sa gilid. Nito daw pong may Cannon Road na kung saan may mga upuan pa nga doon mga kababayan o nakaharang doon po sa tulay. Pero kung makikita nyo mga kababayan, kung mapapansin nyo ayon sa kanyang kwento, dumidikit-dikit pa rin daw po etong si Jose Cabral. At hiniling pa nga sa kanya na magpaiwan daw mga kababayan, magpaiwan daw mga kababayan doon. So ang ginawa ng driver, nung una, isinakay niya sa sasakyan, pero kalaunan bumalik din daw mga kababayan at humiling sa kanya na iwanan muna saglit eto pong si Jose Cabral. Hanggang sa nakalipas na yung 1 oras, pagbalik niya mga kababayan, hindi na po niya matagpuan etong si Jose Cabral. Pero anyway, tuloy pa natin. Kasi mahirap naman nahusgahan yung driver mga kababayan at palabasin na siya po yung suspect. Anyway, tuloy pa natin. Kumain, doon na kami sa iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami papunta rito. Oo. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko, siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako rito. Sinilip ko ulit. Pero wala po akong nakita sa bubang hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na ulit ako ng hotel, tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Hindi, makikita naman yan mga kababayan sa makikita naman po yan sa hotel kung talagang bumalik siya doon mga kababayan at kung talagang totoo yung kinikwento niya dito. Kasi di ba marami nagsasabi na siya po ay person of interest na. Ibig sabihin, isa po siya sa tinitingnan na posibleng may kagagawan. Di umano, mga kababayan sa pagkawala po nito pong si Jose Cabral. So ngayon, kung titingnan nyo, pag nagkikwento naman siya, detalyado naman. Pero, sabi ko nga po, may CCTV dun sa hotel at dun sa resto na pinuntahan po nila at yan naman po ay makikita kung talagang bumalik siya doon at nagtanong-tanong at kung totoo nga ba mga kababayan yung mga kwento po niya. Anyway, tuloy pa natin. Pagdating ko doon, Tsaka take note mga kababayan may cellphone si Jose Cabral. At pag yung cellphone mga kababayan ay nabuksan ng ating mga otoridad, pihado mga kababayan na may makikita doon na mga posibleng ebidensya pa, dagdag ebidensya. At saka nakakapagtaka dito siguro naman, yung sasakyan ni Jose Cabral, baka may dashcam yan. Kasi kung may dashcam mga kababayan yung sasakyan, ni Jose Cabral, makikita naman po mga kababayan kung ano po yung mga nangyari nung sila ay magkasama nitong driver niya. Anyway, tuloy pa natin. wala pa daw po. Di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight niya na doon nakakita ako na doon sa baba. So yan yung kwento mga kababayan nung driver po nitong si Jose Cabral. So kung pagbabasihan naman natin yung kwento nung driver ni Jose Cabral, mukhang lumalabas naman mga kababayan na mukhang nagsarili nga, di umano, ito pong si Jose Cabral. Kasi ilang beses pala siyang sinaway nung driver niya mga kababayan. At kung nagsisinungaling naman, yung driver niya, may CCTV naman para patunayan kung totoo o hindi yung sinasabi mga kababayan nung driver niya po. Kasi maraming senaryo dyan Pwede na sabihin nung iba na mga kababayan Pilipino natin, paano pala kung yung driver ni Cabral nakipagsabuatan dito kay Villar o dito kay o dito kay Paulo Duterte, inutusan na sige, itulak mo na yan dyan. Itumba mo na yan. At para lumabas na nagsarili, etong si Cabral. May mga ganun kasi mga kababayan na senaryo na pwedeng isipin naman ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, nabanggit niya yung pagbalik niya ng hotel mga kababayan
nabanggit niya yung mga pinag-check-in na nila. So, dapat ma-check din yung mga CCTV footage, mga kababayan, para makita kung totoo nga ba ang sinasabi nito pong driver ni Jose Cabral. Ano po, so ngayon, mga kababayan, pakinggan naman po natin ang reaksyon ng palasyo hingil po mga kababayan sa pagkawala nito pong si Jose Cabral. Kasi sabi po dito sa News 5, everywhere Malacanang nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni ni ex-DPWH Undersecretary Cabral. Ano po, so ito pakinggan po natin. Former DPWH Undersecretary Cabral died last night after allegedly falling from a cliff. She's one of the key figures in the ongoing flood control probe. May comment po ba ang palasyo sa passing ni Jose Cabral? Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero, yun po, muli nakikiramay po tayo. Good morning, Yusek. Following the death of former Undersecretary Cabral, what is the palace's directive on the investigations or inquiries surrounding yung mga cases or allegations sa kanya? Sa ngayon po ay wala pong kaso. Inquiries or investigations concerning projects involving... Hindi, pero mga kababayan, maliwanag yung sinabi ni Secretary John B. Crimolia na hindi porket may nasawi, mga kababayan, titigil na po yung investigasyon o isinasagawang investigasyon patungkol po dito sa mga sangkot, mga kababayan. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon, mga kababayan, dito po sa maanumalyang flood control. At dire-diretso pa din, mga kababayan, ang investigasyon sa mga taong posibleng nasa sa likod, mga kababayan, nito pong si Jose Cabral. Ano po, hindi naman po porket nawala itong si Jose Cabral, magtatapos na po lahat ng sinimula ng gobyerno na investigasyon patungkol po sa mga sangkot na yan. Magtutuloy-tuloy pa rin yan. At malalaman pa rin ng taong bayan kung sino po yung nasa sa likod. Ano po ni Jose Cabral na talagang mas nakinabang sa pera ng taong bayan at dahilan kung bakit mas pinili na lamang pong manahimik habang buhay ni Jose Cabral kaysa po ibunyag ito pong mga taong ito na nasa sa likod po niya. Anyway, tuloy pa natin. Former Undersecretary Cabral. Nasa kamay na po iyan ng mga mag-iimbestiga. So sa ngayon po, wala pong kinakaharap na kaso si Jose Cabral. Good morning, Undersecretary. Ma'am, before her death, the ICI recommended further investigation about Jose Cabral as well as for... Ay, sa mga tropa pits natin dyan, huwag niyo naman kalimutan na i-like yung live streaming natin, mga kababayan. Ayan, yung mga hindi pa po nakakapag-like nyo lamang po yung ating live streaming. Maraming salamat po. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Is the executive branch tracing his whereabouts considering that he was supposed to return to the Philippines on December 17 and the immigration says he is not yet here? Tingnan po natin, sa ngayon po ay wala pang pag-uutos patungkol po dyan. Just a follow-up question, how urgent is this issue for the palace considering that a key witness died, another person of interest is nowhere to be found in the Philippines, and Zaldico is still at large? Okay, ginagalang po natin muna pansamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli walang kaso. At kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. As for Mr. Bonoan and Mr. Zaldico? Mr. Zaldico, meron pong red notice tayo nire-request for Zaldico. Kay Mr. Bonoan, tingnan po natin, supposed to be December 17. Siya naman po ay pribadong tao. Tingnan po natin kung merong kaso maisasampa sa kanya. So, doon na naman po siya siguro papatawag. Tsaka hindi naman pwede makaligtas dyan, mga kababayan, si former Secretary Bonoan. Alam naman natin, mga kababayan, na siya po ay may alam sa mga nangyari dyan po sa sa mga katiwalian na nangyari dyan sa DPWH noong mga panahon na hinahawakan po niya yan. Ano po, kaya imposible na makakaligtas po siya sa mga posibleng pananagutan. Siya po ang secretary ng DPWH, mga kababayan, nung kasagsagan na nangyayari yung malakihang kickback sa mga proyekto na galing po sa gobyerno. Po, kaya dapat managot din ito pong si Secretary Bonoan, lalo na kung matibay ang ebidensya laban po sa kanya, mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin.
Yusek, quick follow-up lang po dun sa kay Yusek Cabral. Ang Pangulo po ba walang direktiba para sa swift investigation dun sa kanyang pagkamatay po? Para malaman lang din yung ano ang nangyari. Meron po ba direktiba ang Pangulo sa PNP, sa NBI, CIDG? Hindi na po kailangan iutos to. Mandato tama. po ito ng PNP, ng SOCO. Malaman ko ano po ang nangyari. Okay. Sabi po ng Pangulo, walang makakaiwas sa batas. At eto nga po, merong warrant of arrest ng inilabas. Ano po, laban dun sa mga sangkot sa 96.5 million na ghost flood control projects anomalies po sa Davao Occidental. May we know po kung meron na bang malinaw na impormasyon ang gobyerno kaugnay po nung kinaroroonan ni Saldico at meron po bang timeline or deadline na dapat siya ay maibalik dito sa Pilipinas, maaresto po siya? Unang-una po sinabi na rin po ng DILG na meron na pong request for the red notice. At kung papaano ito mapapabalik sa bansa, as the saying goes, do not telegraph your punches. Ma'am, going back po kay Dapat talaga mga kababayan, maaaresto na etong si Saldico, no? Sa lalo't madaling panahon. Alam nyo, pag naaresto po itong si Saldico, sunod-sunod na po yan. Maniwala kayo mga kababayan. Pag naaresto itong si Saldico at itong si Nahari Roque at yung iba pa mga nagtatago sa kamay ng batas, sunod-sunod na po yan. Kasi makikita nila na hindi po talaga nakakatakas ang kahit na sino sa kanilang mga pananagutan. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga kababayan, hanggat etong si Saldico hindi pa po naaaresto, talagang ang mga kababayang Pilipino po natin laging magtatanong at laging kikwestiyonin kung ano na ba talaga yung status ng arrest warrant laban po dito kay Saldico mga kababayan. Kaya dapat po talaga mapabalik na ng Pilipinas si Saldico at mapaharap na siya sa kanyang mga pananagutan. Ano po, so ituloy pa natin. Yusek Cabral, how is the palace, ano po ang tingin ng palasyo dito? How will this affect yung ongoing investigations related po sa flood control projects given na ang directive nga po ng Pangulo ay dapat mapanagot po yung mga dapat mapanagot sa issue na ito? Muli, sasabihin natin, bahala na po, nasa kamay po ito ng investigating bodies. At sa ngayon po ay hindi po ito nasa isip ng Pangulo, ng Palasyo, dahil nakikiramay po tayo sa pamilya ni Yusek Cabral. Ayan mga kababayan na. Tsaka alam niyo po ba, meron ako nakitang post kanina. Galing po kay Eto pakita ko lang sa inyo saglit. Galing po kay Attorney Jesus Palsis. Ito, sabi dito mga kababayan. Wait lang, hanapin muna natin yung isa pa. Ayan. Sabi dito mga kababayan, ni Attorney Jesus Palsis, my Tweety Bird said, DPWH Yusek Cabral was being pressured into becoming a witness by Marcos forces. But, ito daw mga kababayan counter pressure by the Duterte forces. Remember, Yusek Roberto Bernardo said he was sidelined by a powerful Cabral under Mark Villar's DPWH mga kababayan. Ayan nung mga panahon na si Mark Villar pa ang sekretary ng DPWH. So ngayon, ang isa pa po dyan mga kababayan, ito pa. Kasi sunod-sunod yung mga posts ni Attorney Jesus Palsis. Sabi pa dito, in a 2018 video, late DPWH Yusek Maria Catalina Cabral reveals her biggest phobia, that the fear of heights. Would she really jump up and unalive himself then? Source D plus C, Design and Construction Magazine mga kababayan. So kung titingnan nyo, meron pa pong isa ditong nakita nating post na kung saan nakalagay po yung muka nung driver nito pong si Yusek Cabral. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. A Tweety Bird sent this alleged but unverified photo and selfie of Yusek Maria Cabral and her driver of Cannon Road. Dapat may mga eyewitness na nakakita sa kanilang dalawa at anumang mga kaganapan nung kahapon, mga araw pa para makita ng mga witnesses kung anuman ang totoong nangyari kay Cabral between 2 to 3 p.m. mga kababayan to 6 p.m. Kasi kung makikita ninyo, ayan ayan si Yusek Cabral mga kababayan nakaupo. Diba? Ayan tingnan nyo mga kababayan.
nakaupo dito si Yusek Cabral at ito yung kanyang driver. Ayan, di ba kinikwento nga nung kanyang driver na umuupo-upo pa nga daw etong si Yusek Cabral at sinasaway-saway niya. Pero kung titingnan nyo, talagang mabigat na mga kababayan yung ano eh. Kung mapapansin niyo dito sa litratong ito, talagang mabigat na mga kababayan, mukhang mabigat na yung pinagdadaanan ni Yusek Cabral kasi namayat po siya ng sobra dito. And then kung makikita nyo, tulala rin po siya mga kababayan sa malayo. Ayan no. Diba? Kung mapapansin nyo mga kababayan, tulala rin po siya sa malayo na tila napakalalim ng kanyang iniisip. Ayan po yung litrato nila nung kanilang driver. Ano po, sasabi pa dito, tuloy pa natin. Ito pa, yan. Sabi pa dito mga kababayan, a high-level DDS Tweety Bird says Cabral was not pressured by the Marcos forces to be a witness. O, ibig sabihin, hindi daw po napipressure ano po sa administrasyon mga kababayan na siya po ay maging witness. But, in a fact, she was depressed na ayaw siyang gawing state witness. And what triggered her to leave this world was Dizon Prescon. Take it with a grain of salt mga kababayan. Kasi yun daw pong naging nagdulot sa kanya mga kababayan para lalong ma-depress, ma-pressure na siguro gawin yung pagtalon doon mga kababayan. Ayon po doon sa isa daw pong DDS higher level na sources daw nito pong si Jesus Palsis, yun daw pong naging press con daw po ni Secretary Vince Dizon. At ang isa pa daw po dito mga kababayan na naging dahilan kung bakit mas pinili po niya na kitilin na lang yung kanyang buhay o magpatiwakal mga kababayan dahil ayaw daw po siyang gawing state witness. At the same time, nakita niya po yung press con daw po ni Secretary Vince Dizon. Yan naman po, galing naman po yan doon sa resource person ni Atty. Jesus Palsis na DDS mga kababayan. So kwento nila yon. Pero ito yung maliwanag mga kababayan eh. Kung titingnan nyo, ayan po yung picture ng driver kasama po. At nakaupo dito itong si Yusek Cabral. So yan oh. Oh. Siguro ito yung mga time na sinaway po sila. Yung ng ating mga kapulisan. Kasi sinasabi ng driver na may sumaway daw sa kanila na pulis mga kababayan at sinasabi na wag daw umupo dyan kasi nga baka mahulog mga kababayan. Pero kung titingnan nyo ayan o, mukha namang hindi takot sa matataas mga kababayan, ito pong si Yusek Cabral. At mukhang malalim yung kanyang iniisip habang nakaupo po dito mga kababayan sa harang ano po dito sa may bangin sa may Cannon Road. O ayan, yan yung isang ano. So ngayon, ito, lagi ko naman sinasabi mga kababayan, abangan na lamang po natin yung mas lalabas pa na mga ebidensya patungkol po dito sa totoong dahilan ng pagkawala ni Yusek Cabral mga kababayan. Pero ngayon, ito po yung isa sa matibay din mga kababayan na pwedeng idepensa nung driver. Talagang ito, nag-selfie siya at kasama niya dito si Yusek Cabral. Ayan o, nakaupo pa nga. So ito siguro yung mga time na itong si Yusek Cabral pinagsasabihan nung kanyang driver mga kababayan. So kung titingnan nyo, malalim yung iniisip. Nakatingin sa malayo at tila parang tulala mga kababayan. So kayo na po yung bahalang humusga kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan. Pero ngayon mga kababayan, gaya nga po nang sabi ko sa inyo, comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po sa issue po na yan.